Ang pamumuhay bilang retirado ay isang malalim na transisyon na minarkahan ng halok ng matinding pagmamalaki sa serbisyo at isang komplikadong pakikibaka upang makahanap ng bagong layunin. Ito ay pagsasara ng isang kabanata na humubog sa kanilang pagkakakilanlan na kadalasang binubuod ng napalaking pagmamalaki sa serbisyo. Ito ay pagsasara ng isang kabanata, ngunit hindi ang katapusan ng kwento na nagbibigay daan sa paghahangad ng mga bagong hilig at landas sa karera. Bagamat maaaring isabit na ang uniforme, nananatili ang karanasan at karakter na hinubog nito. Ang paglipat na ito ay hindi lamang tungkol sa pagre-retiro mula sa isang trabaho, kundi ang pag-usbong tungo sa mga bagong paraan ng paglilingkod. Sa katunayan, ang dedikasyon sa paglilingkod ay hindi nagtatapos pag hinubad na ang uniforme dahil maraming veterano ang patuloy na namumuhay ayon sa parehong mga prinsipyo ng disiplina at tungkulin. Ito ay inilalarawan ng isang malalim na paglipat mula sa isang buhay na mataas ang panganib at sama-samang umiiral tungo sa isang mas tahimik at personal na sibilyang pamumuhay. Nagbibigay ito ng mas maraming oras para sa pamilya. Marami ang nakakahanap ng mga paraan upang patuloy ng kapaglingkod sa bayan sa mga bagong tungkulin bilang mga opisyal ng gobyerno, mga politiko, at mga negosyante. Ang organisasyon ng PMA Class 1971 ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagsama-sama ng klase upang mapanatili ang mga ugnayan. Umaasa ito sa mga network tulad ng Viber at Facebook upang tipunin ang klase ng personal o sa digital na paraan upang manatiling aktibo. Gaganap ang kikisalamuha tuwing mga kaarawan, anibersaryo, mga pagpupulong ng klase, mga gawain ng serbisyo militar at free time na ginaganap lingguhan o buwanan sa mga tirahan ng mga kaklase, kadalasan sa tahanan ni na Egay at Maui Aglipay, mga restaurant, o kahit araw-araw sa mga function room ng golf clubs sa Camp Aguinaldo, Bonifacio Golf Club o sa mga pribadong golf club at resort sa paligid ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Ginamit nila ang pagkakataon upang balikan ang magagandang alaala ng nakaraan sa akademya, talakayin ang mga proyektong kolaboratibo at mga aktibidad ng klase, at palaganapin ang kulturang nagbabantayan at nagmamalasakit sa isa't isa kahit ilang dekada na ang lumipas mula na magtapos sa PMA. Ang ganitong mga pagtitipon na puno ng saya at tawanan ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging kabilang at isang pinagsasaluhang kakakilanlan. Ang tao ng PMA Alumni Homecoming ay nagpapalakas ng pagkakaisa sa mga alumni ng PMA. Ang Alumni Homecoming ay higit pa sa isang simpleng muling pagkikita. Isa itong makapangyarihang tradisyon na nagpapalalim ng mga ugnayang nahubog sa pamanghamong kapaligiran ng akademya. Ang panloob na saya na dulot nitong sa mga alumni, lalo na sa PMA Class of 1971, ay hindi masusukat. Ang kaganapan ay nag-aalok ng mahalagang ugnayan pagkakataon sa isang nakalaan lugar para sa mga mista at mga nakatataas at nakabababang klase upang ipagdiwang ang pinagsasaluhang kasaysayan sa Port del Pilar na nagsisilbing makapangyarihang paalala ng matibay at hindi mapuputol na ugnayan ng kapatiran sa pagitan ng mga klase ng PMA.
Binibigyang diin nito ang long gray line na nagdiriwang sa magkakasamang pakikibaka, mga sakripisyo at dedikasyon ng lahat ng alumni ng PMA para sa bansa. Higit sa lahat, itinatampok ng homecoming ang kolektibong pangako sa mga pangunahing pagpapahalaga ng PMA na tapang, integridad at katapatan. Pinahintulutan nito ang PMA Class 71 na muling bisitahin ang mismong mga lugar kung saan nila naranasan ang mga hamon, ipinagdiwang ang mga tagumpay at bumuo ng panghabambuhay ng mga pagkakaibigan. Ang pinagsasaluhang alaala ng nakaraan ay nagpapalakas ng pakiramdam ng pagiging kaisa at magkatuwang na pag-unawa na tanging kapwa nagtapos ng PMA lamang ang lubos na pagpapahalaga. Mga seremonya tulad ng wreath laying para sa mga napatay na kawal ay nagbibigay pugay sa mga nag-alay ng kanilang buhay na nagpapatibay ng isang malalim na pakiramdam ng pinagsasaluhang tungkulin at emosyonal na ugnayan. Nasasaksihan nila ang paggawad ng Cavalier Awards sa mga alumni na nagpakita ng natatanging pamumuno, kahusayan at pambihirang pagganap sa kani-kanilang larangan. Ang pagtayo ng magkakasama ng mga alumni sa mga sandaling ito ay nagpapatibay sa magkatuwang na misyon na itaguyod ang mga pagpapahalagang ito sa paglilingkod at sa buhay. Yung Trooping the Line ay naibibigay daan sa kanila na muling magmarcha ng magkakasama na nagpapaunlad ng pakikipagkaibigan at paggalang sa akademya. Ang mga kaganapan tulad ng pagsusuot ng mga medalyon para sa mga jubilee classes, silver, golden, diamond at mga parada ay nagbibigay daan sa mga kaklase na ipagmalaki ang kanilang mahaba at dedikadong paglilingkod sa bansa. Sa pamamagitan ng pag-imbita sa mga pamilya, ang pagtitipon ay nag-uugnay sa mas malawak na sumusuportang komunidad na ginagawa itong isang holistikong pagdiriwang ng diwa ng pamilyang Cavalier. Sa esensya, ang PMA Alumni Homecoming ay isang buhay na paalaala na kahit matapos na ang buhay kadete, para sa PMA Class 71, ang espiritu ay nananatili. Nagdurutong sila sa pamamagitan ng katapatan, paggalang at iisang layunin. Pinananatili nito ang parehong samahan at ang pakiramdam ng layunin na mahalaga sa masuling yugto ng buhay. Nagdadala ito ng hindi kapanipaniwalang kagalakan ng pag-iiral sa loob ng kontekstong militar. Ang pagtanda ay nangangahulugan ng pangmatagalang karamdaman o paglala ng kalusugan ng mga nakatatanda at sa huli ay hindi maiiwasang kamatayan. Dumating ang dalamhati habang ang mga ilang mista ay pumaalam na. Sa ngayon, 34 na miyembro ng PMA Class 71 ang sumakbilang buhay na upang makasama ang lumikha na nag-iiwan ng 87 na buhay pa. Ang pagkawala ay sumasagisag sa paglilingkod, tungkulin at tradisyon na maaaring magdulot ng pagmamalaki, nostalgia at pakiramdam ng pagkalungkot sa pagkawala ng isang bahagi ng pinagsasaluhang pagkakapakilanlan. Ang isang simpleng pagpapahayag ng kalungkutan o ang pag-upo ng magkakasama ay may kahulugan. Sa mga lamay na ipinakita ay mga larawan, mga parangal at mga personal na tala mula sa kanilang mga mista na nakasulat sa mga korona ng bulaklak. Nakatulong ito sa mga naulila at sa klase
na maunawaan at maproseso ang pagkawala. Ipinakita nila ang pagkakabuklod at pagkakaisa. Nagbigay ito ng visual na representasyon ng ugnayan. Ibinigkas ang mga ideolohiya upang parangalan ang mga ginagalang na klase na nag-iwan ng pangatagalang epekto. Doon, sa mas malungkot na mga kalagayan, ibinahagi nila ang kanilang mga personal na kwento tungkol sa yumao. Ibinahagi ang kanilang mga damdamin at upang parangalan ang mga serbisyong ibinigay nila. Ang iba ay nagpapakita ng suporta sa pamamagitan ng presence nila. Sinagawa ang mga parangal militar bilang ang seremonya ng pagdating, ang pagtitiklop at paghahandog ng watawat ng Pilipinas sa naiwan at ang pagtuklog ng taps. Nagbigay ng kanilang huling saludo ang mga mista sa lubos nilang minamahal. Ang seremonya ng libing ay naman bigat ng mga alaala, mga sugat at pagkawala ng mga kapwa mista at mga kapatid. Ang PMA class of 1971 ay dinadanas ang buhay ng pagtanda. Sila ay tumawa at nagalak sa saya at halakak na dala ng kanilang mga pagtitipon sa mga okasyon na nagpapanatili sa kanilang pagsasama. Ngunit kung minsan ay dumarating ang dalamhati kapag ang mga miyembro ng klase ay pumanaw na nag-iiwan ng mga alaala ng kanilang pinagsamahang buhay at mga karanasan noong nakaraan. Bilang mga huling salita, ang tunay na lakas ng isang matatag ay hindi lamang nakasalalay sa kanilang uniforming suot sa serbisyo militar pulisya noon, kundi sa kanilang hindi matitinag na puso na makiisa sa isa't isa sa kagalakan at kalungkutan.